Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa aklat ni Lucas, kabanatang 22, mula sa talatang 7 hanggang 23. Babasahin po natin ito ng tugunan. Dumating ang pista ng tinapay na walang libadura, araw ng pagpatay ng kordero para sa Paskwa. Inutusan ni Jesus sina Pedro at Juan at ang sabi sa kanila, "Paroon kayo at handa ninyo ang ating hapunang Pampaskwa." "Saan po ninyo ibig na maghanda kami?" tanong nila. Sumagot siya, "Pumunta kayo sa lungsod. May masasalubong kayong isang lalaki, may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya sa bahay ng kanyang papasukan. At sabihin ninyo sa may-ari ng bahay, ipinatatanong po ng guro kung saang silid siya maaaring kumain ng hapunang Pampaskwa, kasalo ang kanyang mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na may nakahandang kagamitan. Doon kayo maghanda." Lumakad sila at natagpuan nga nila ang lahat ayon sa sinabi ni Jesus sa kanila, at inihanda nila ang hapunang Pampaskwa. Nang dumating na ang oras, dumulog si Jesus sa hapag kasama ang kanyang mga apostol. At sinabi niya sa kanila, "Malaon ko nang inaasam-asam na makasalo kayo sa hapunang Pampaskwang ito bago ako magbata. Sinasabi ko sa inyo, hindi na ako muling kakain ito hanggang sa ito'y maganap sa kaharian ng Diyos." Hinawakan niya ang isang saro at matapos magpasalamat sa Diyos, ay ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Kunin ninyo ito at paghati-hatian. Sinasabi ko sa inyo na mula ngayon, hindi na ako iinom nitong katas ng ubas hanggat hindi dumarating ang kaharian ng Diyos." At dumampot siya ng tinapay at matapos magpasalamat sa Diyos, kanyang pinagpira-piraso at ibinigay sa kanila. Sinabi niya, "Ito ang aking katawan na ibinigay para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Gayon din naman, dinampot niya ang saro pagkatapos maghapunan at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan ng aking dugo na mabubuhos dahil sa inyo. Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit nakakapangilabot ang sasapitin ng taong magkakanulo sa Kanya." Sabay-sabay po tayo. At sila'y nagtanong-tanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gayon.
Buksan natin. Buksan natin. Buksan po natin ang ating ebanghelyo ayon kay Mateo sa 26 na kabanata, ang mga talata ay 36 hanggang sa 46. Pakinggan natin ang ebanghelyo ng Panginoon. Nanalangin si Jesus sa Getsemani, at isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Dito muna kayo, mananalangin ako sa dako roon." Ngunit isinama niya si Pedro at ang 2 anak ni Zebedeo, at nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi niya sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maaari ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, "Talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang wag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, subalit mahina ang laman." Muli siyang lumayo at nanalangin, "Ama ko, kung hindi may aalis ang sarong ito nang hindi ko iinumin, mangyari ang iyong kalooban." Muli siyang nagbalik at dinatnan naman niya silang natutulog sapagkat sila'y antok na antok. Iniwan niya uli ang 3 alagad at muli siyang nanalangin, at iyon din ang sinabi. Nagbalik na naman siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, "Natutulog pa ba kayo at nagpapahinga? Dumating na ang oras na ipagkakanulo ang anak ng tao sa mga makasalanan. Tayo na, narito na ang magkakanulo sa akin." Amen. Ikaw na tumatawag sa pangalan ni Kristo, handa ka bang samahan si Jesus sa pananalangin sa hardin at naising maganap ang kalooban ng Diyos? Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, sasamahan namin siya.
God is good. All the time. Sabihin nga po natin sa ating katabi, Gethsemane. Ang mensahe po na nais ng Panginoon na ating pagbulay-bulayan sa ating pagdiriwang ng banal na hapunan sa ating pananambahan ngayon at pag-alaala ng kanyang banal na hapunan ay ang huling pangyayari matapos silang kumain ng banal na hapunan at bago siya dakpin. At naganap po ang huling pangyayaring iyon doon po sa hardin ng sabay-sabay tayo. Marami pong salamat. Ang nakita po natin dito sa screen ay bahagi ng Passion of Christ. Ito po ay isang makapangyarihan na movie na nagpapaalala sa atin na wala po talagang kaparis yung hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin at sa buong sanglibutan. At yun pong tagpong yun na ang ating Panginoong Hesus ay nag-iisa, nananalangin doon po sa hardin ng Gethsemane. Kaya ang ating pong pagninilay ay pinamagatang Gethsemane. Opo, ang Panginoon Hesus matapos na sila'y maghapunan, sila po kasama si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo, nagtungo sila sa Gethsemane at dumako po sila sa hardin upang manalangin. Ano nga po ba ang Gethsemane sa buhay ni Jesus? Nakita po natin sa kadiliman ng gabi ang ating Panginoong Jesucristo nananalangin. Ano nga po ba ang Gethsemane sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Ngayon naman itanong po natin sa ating katabi, kapatid, ano ang Gethsemane sa buhay mo? Opo. Alam niyo po, ang Gethsemane ay isang hardin na punong-puno ng halamang olibo. Kaya marahil gustong-gusto ito ng ating Panginoong Jesucristo. Maganda po yung lugar na yon. Magandang mag-nature trip doon. Punong-puno ng halaman. At yung pang naroroon ay yung olibo. At dito sa lugar na ito ginagawa ang langis na mula sa olibo. Itong lugar na ito ang napili ni Jesus upang manalangin sa huling gabi ng kanyang buhay. Opo, ang lugar na ito, ang Gethsemane, ang maglalarawan kay Jesus sa mararanasan po niyang hirap at haharaping kamatayan. Ang hardin na ito ang simbolo ng isang napakahirap na karanasan at magyuyugyog sa pinakapundasyon ng pananalig sa Diyos. Mga minamahal na mga kapatid, ang Gethsemane ay isang lugar na maaaring maglapit o maglayo sa Diyos. Kung kaya't ito ang tinatawag na hardin ng pagdurusa. Ano ang Gethsemane sa ating Panginoong Jesucristo at ano ang Gethsemane para sa buhay natin? Sa Ebanghelyo, tingnan po natin ang tatlong mukha ng hardin ng Gethsemane na naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Una, ang mukha ng kawalang kasama o karamay sa pagdurusa. Ang mukha ng kawalang kasama o karamay sa pagdurusa. Inaasahan ng Panginoon na kasama niya at karamay niya yung tatlong alagad.
Kaya nga po, siya po ay nagyakag. Yung 30 alagad, si Pedro, yung 2 anak ni Zebedeo, sinama po niya. Ngunit, nakita niyang sila'y natutulog. Mga kapatid, tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Kumusta po? Gising pa po ba ang ating mga katabi? Tapikin niyo po ang balikat ng ating mga katabi. Kapatid, kumusta? Alam ko po, maghapon na ating paggawa ng mga gawain sa mga sandaling ito, nakakaramdam na tayo ng pagod at antok. Ano po? Opo, nakita ni Jesus na yung kanyang 3 alagad ay natutulog, kaya't pinagsabihan niya ang 3 ito, talaga bang hindi kayo makapagpuyat na kasama ako kahit 1 oras man lamang? Ang salita pong ito ni Jesus ay nagpapakita na ang mga alagad ay nagpabaya na samahan at damayan si Jesus ng mga sandaling iyon. Ito'y pagpapakita din na nangangailangan si Jesus ng makakasama sa gabing iyon. Ngunit iniwan pa rin siya at hinayaan siyang mag-isa sa nadarama niyang paghihirap ng kalooban. Mga kapatid, ganito rin ang nadarama ng marami sa atin ngayon. Sa panahon ng kagipitan, sa panahon ng pagsubok sa buhay, iniiwan o nililimot tayo ng ating mga kaibigan o kasama. Iniiwan tayong nag-iisa. Kung minsan, ang mahal pa natin sa buhay ang umiiwan sa atin. Katulad ng karanasan ng ating Panginoong Jesucristo, ang mahal niyang mga alagad ang umiwan sa Kanya. Nakalulungkot ang ganitong mga pangyayari. Subalit hindi ito ang dapat na maging dahilan upang maging bigo sa pagsubok sa buhay. Lumimot man at iwan man tayo ng ating mga kasama o kaibigan, hindi kailanman, ito po yung tandaan natin, hindi kailanman iniiwan tayo ng Diyos. Hindi kailanman iniiwan tayo ng Diyos. Amen po ba? Sa patotoo po sa aklat ni Propeta Josue o ni Josue, Kabanata 1 ang talatay 5, sinabi ng Diyos na siya ay hindi nangiiwan o nagpapabaya. Sa Josue, Kabanata 1 ang talatay 5, sinabi po doon, hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Ito ang pinakita ni Jesus sa Getsemani. Kahit siya ay tinulugan, iniwan at hindi samahan sa nararamdaman niyang hirap, ang Ama, ang Diyos, ang kasama niya sa pagsubok na nadarama niya sa gabing iyon. Opo, kasama natin na umaalalay sa atin ang Diyos sa ating mga paghihirap at sakit. At ito po ang mukha ng hardin ng Getsemani, na sa ating pagdurusa o sa kawalang kasama, naroon at kasama natin at karamay ang Diyos. Muli po mga kapatid, tingnan natin ang ating nasa kanan at nasa kaliwa at sabihin po natin sa ating mga kapatid, tapikin po natin ang kanilang mga balikat, sabihin po natin, hindi ka nag-iisa. Ang ikalawang mukha ng hardin ng Getsemani, makikita din natin sa Getsemani ang sakit ng paghihirap o ang sakit ng paghihirap na taglay ng ating Panginoong Jesucristo. Opo, sa panalangin ni Jesus, makikita dito yung pong sakit na taglay-taglay at dala-dala niya. At ganito po ang sabi niya, Ama ko, kung maaari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, wag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Gayunman, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Hawakan po natin o ilagay natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso.
Nakalagay na po ba ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso? Ano po ang sakit na nararamdaman ng ating puso? Ano ba ang nadarama na pighati ng iyong puso? May nadarama po ba tayo na pighati sa ating buhay, mga kapatid? Opo. Sa sakit na nararanasan niya ng sandaling iyon, inaasahan niya na may magmamalasakit sa kanya. Sa talatang 38, sinabi ni Jesus ang ganito, ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat. Sa salita pong ito, ay parang ipinahihiwatig niya ang kahirapan na mararanasan niya. Humihingi siya ng kasama sa nadarama niyang sakit ng kalooban. Subalit walang tulong na ipinakita at ipinadama ang tatlo niyang alagad na kasama niya. Alam niyo po, mga kapatid, ito ang nararanasan ng maraming tao ngayon. Kumusta na kaya ang ating mga kapatid at ang ating mga kapwa na mga biktima ng kalamidad, ng mga disasters? Kumusta na po kaya ang mga biktima ng wasak na sanglilikha o ng creation? Kumbaga po, parang masasabi natin, natanggap natin kung ito'y bunga ng kalikasan, ng mga disasters, ang mga kalamidad, ang mga sakuna. Subalit kung ito'y human-made disasters and calamities, at pangkaraniwan ngayon, alam natin, kahit yung mga tinatawag, climate change, global warming, ito po'y hindi gawa ng kalikasan. Gawa po natin. At nagdudulot po ito ng hapis at ng paghihirap sa buhay ng sangkatauhan at maging sa buhay ng ating mga pamilya. Opo, kumusta na kaya ang ating mga kapatid na nakararanas ng mga ganong kalagayan sa buhay? Walang dumadamay sa sakit ng paghihirap na nadarama sa kalagayan nila sa buhay. Wala nang pakialam tayo sa nagaganap na masasakit na pangyayari sa kanilang buhay o ang lipunan. Ang pagtulog ng tatlong alagad ay tanda ng kawalang pakialam sa nangyayari kay Jesus. Inuna ng mga alagad ang kanilang sarili kaysa alalayan ng kalagayan ni Jesus. Ang ugat ng salitang malasakit ay sakit. Ibig sabihin, kapag nagmamalasakit ka sa iba, nadarama mo ang hirap at ang taglay na sakit na nadarama ng taong naghihirap. Nasasaktan ka sa nakikita mong kalagayan nito. Ilagay po nating muli ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. May kirot at kurot ka bang nadarama sa nakikita mong paghihirap ng ating Panginoong Hesus? O sa paghihirap ng ating mga kapwa. Ang prinsipyo pong ito ay nakabatay sa sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanatay 25, ang talatay 4 na po ng sinabi ng ating Panginoong Hesus, sinasabi ko sa inyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito ay sa akin ninyo ginawa. Opo, sa nakikita nating paghihirap at nadaramang sakit ng iba o sakit ng iba, laging nagsasabi ang Panginoon ng iyong tungkulin o ng ating tungkulin sa mga taong naghihirap at sumasakit ng kalooban sa nararanasan nilang matinding dagok at pagsubok sa buhay. Yun po ang ikalawang mukha ng hardin ng Getsemani. Ang ikatlong mukha at panghuli, ang Getsemani ay mukha ng pagsuko. Ang Getsemani ay mukha ng pagsunod sa kalooban ng Diyos.
Ito ay mukha ng pagsuko at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabihin nga po natin, pagsuko at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ang sabi po ni Jesus sa kanyang panalangin, "Gayunman huwag ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Ano po ang ibig sabihin ng pananalitang ito ni Jesus? Huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Sa ating pong buhay at kalagayan, sino po ba? Kaninong kalooban po ba ang palaging nasusunod o nangyayari? Sa ating araw-araw na pagpapasya, sa ating araw na paggawa, pakikipag-ugnayan at pamumuhay. Kaninong kalooban po ba ang sa tuwina ay nangyayari o nagaganap? Doon po sa Gethsemane, nakita natin ang mukha ng pagsuko at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nakataya ang buhay ni Jesus sa kamatayan ng gabing iyon. Hindi madali para sa isang tao ang tanggapin ang kamatayang darating sa kanya. Subalit nakita natin na ang ating Panginoong Jesus ay nakahanda upang sundin ang kalooban ng Diyos Ama. Mga kapatid, kaya po ba nating sundin ang kalooban ng Diyos katulad ng ating Panginoong Jesucristo sa ating pong pag-alaala sa kanyang mga huling sandali? Patuloy po natin na italaga ang ating buhay sa pagsunod sa kanyang kalooban. Katulad ng patuloy na paalala po sa atin ng ating pong United Church of Christ in the Philippines, na siyang ating pangunahin na gabay sa ating pamumuhay sa kasalukuyan. Ito po ay nananawagan, obeying God's will. Discerning and obeying God's will in these critical times. Lalo at higit na kinakailangan po natin na sundin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay, lalo at higit sa ganitong mga panahon at kalagayan na tunay na naruroon ang hamon at mga panganib. Ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos ang siyang patuloy na maging pangunahin sa ating pamumuhay at pananampalataya. Opo, ang Gethsemane ay lugar ng pakikipagtunggali sa kalooban ng tao at kalooban ng Diyos. Ang angkop na paraan upang mamuhay tayo ng mapayapa at laging handa sa pag-alis sa buhay na ito ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Bawat pangyayari sa ating buhay ay laging may sinasabi ang Diyos. Maunawaan lamang natin ito kung tayo ay patuloy na magpapasakop, magsusuko at susunod sa kanyang kalooban. Sabay-sabay po tayong magsabi, "To God be the glory." Amen. Amen. Salamat po sa Diyos sa sandaling ito, sapagkat ang ating panalangin sa ating isang kapatid na communicant ay dininig ng Panginoon. Siya po ay nagkasakit at ngayon siya po ay pinahintulot ng Diyos na gumaling at makasama natin ngayon sa ating pananambahan. Inaanyayahan ko po ang isang kapatid po natin na gagawaran ng konfirmasyon, ang kapatid na Rib Pastrana. At kung naririto po ang kanyang mga pangalawang magulang o ninang at ninong, naanyayahan ko po dito sa altar. Salamat sa Panginoon, sapagkat mula sa kanyang karamdaman, siya po ay pinagaling ng Panginoon.
Mga minamahal na mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo. Nihiling ko po ang mga ninang at ang ninong, ipatong ninyo ang inyong kamay sa balikat ng inyong inaanak. Gayon din ang ating pong minamahal na DM ni Risa. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong banal na kalooban. Salamat po sa patuloy na pagtugon nyo sa mga panalangin ng inyong mga anak upang ang aming kapatid na ito ay manumbalik ang kanyang kalusugan at sa napakabanal na sandaling ito ay makasama namin siya. Dakilang Panginoon, sa iisang puso, sa iisang isipan, aming pong itinataas sa inyo ang amin nga pong panalangin upang siya ay inyong patuloy na pagpapalain at gagabayan. At sa pagpapatibay, aming Panginoon, nang tinanggap po niya na bautismo nang siya ay sanggol pa. Naririto po ang buong kapatiran, naririto po ang mga presbitero ng iglesia, ang kanyang mga pangalawang magulang. Naririto nga po aming Panginoon sa inyong banal na harapan ang inyo pong sambahayan upang italaga at papagtibayin ang bautismo na tinanggap ng aming kapatid na ito at upang maging ganap na kaanib ng inyong iglesyang United Church of Christ the Philippines dito po sa McGill Memorial Church, local church. Ang inyong nga pong bendisyon, ang inyong pong igawad sa Kanya. Pagpalain at ingatan ka ng Panginoon, paliwanagin ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap ng Panginoon ang Kanyang mukha sa iyo at tanggapin mo ang Kanyang banal na kapayapaan at pagliligtas ngayon at magpakailanman. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. God bless you. Bless you. At sa pamagitan ng simbolo ng langis, ito ay pinapahid sa iyo upang ipahayag na ikaw ay tinatalaga para sa gawain ng ating Panginoon, binubukod para sa gawain ng Kanyang iglesia sa dakong ito. Amen. Pahid po rin ninyo sa Kanyang noo. Amen. Makakaupo na po ang buong kapatiran. Ngayon, Rib, tanggapin mo ang banal na kasulatan at ang katibayan ng pagiging ganap na kaanib bilang regular communicant member ng McGill Memorial Church. God bless you.
kayo sa akin, kayong lahat. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat. Nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo ay aking pagpapahingahin. Mga minamahal na mga kapatid, tinatawagan po tayo ng ating Panginoong Hesukristo upang makipagkaisa sa kanyang banal na hapunan. Alalahanin po natin ang wika ni Apostol Pablo. Ito ang aral na tinanggap ko mula sa Panginoon at ipinagkakaloob ko naman sa inyo. Tayo po ay manalangin. Mga minamahal na mga kapatid, sa sandaling ito ng ating pag-alaala sa pagdiriwang ng banal na hapunan ng ating Panginoong Hesus, damhin po natin ang kanyang dakilang pag-ibig. Patuloy po natin na alalahanin ang kanyang taimtim na panalangin na ang bawat isa sa atin at ang buong sanglilikha ay patuloy na makasungkong ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. At sa ating pagsasama-sama sa pagsasalusalong ito ng banal na komunyon ng ating Panginoon, patuloy po natin natanggapin ng mayroong pagpapasalamat at pagpapahalaga ang pagkakaloob ng buhay ng ating Panginoong Hesus para sa atin, upang tayo ay magkaroon ng buhay at maging tigapagpadaloy ng buhay. Panginoon, igawad niyo po ang inyong pagpapatawad at pagtanggap. At gayon din naman, pakabanalin niyo po ang mga elementong ito na siyang magiging daluyan ng aming nga pong pagdiriwang, at gayon din naman patuloy na pagsasabuhay ng inyong banal na kalooban, ang amin nga pong pag-alaala sa inyong banal na komunyon ng katawan at dugo. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, ng gabi ng ating Panginoong Hesus ay pagkanulo, dumampot siya ng tinapay at matapos makapagpasalamat ay pinagpira-piraso niya ito at sinabi, ito ang aking katawan ay niyahandog para sa inyo. Kunin, kanin ninyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin. At gayon din naman matapos makapaghapunan ay dinampot niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang saro ng bagong tipa na pinagtitibay ng aking dugo. Kunin, inumin niyo ito at gawin tuwing mag-aalaala kayo sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa saro ng Panginoon, ay pinapahayag ninyo ang kanyang kamatayan at ang pangako ng kanyang muling pagparito. Kaya kung ang sino man na nakikibahagi sa pagtanggap ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon ang di nararapat, ay nagkakasala sa kanyang katawan at dugo. Kung kaya't nararapat lamang sa bawat tao na siyasatin ang kanyang sarili bago makibahagi sa pagtanggap ng tinapay at sa pag-inom sa saro ng Panginoon, at tayo ay maging mapagpasalamat. Naanyayahan ko po na tayo ay magsitayo. Abutin po natin ang kamay ng ating mga kapatid.
Manalangin po tayo sa Panginoon. O Kordero ng Diyos, nag-aalis na kasalanan ng sanglibutan. O Kordero ng Diyos, ang inyong walang hanggang biyaya ng kapayapaan. Amin nga po itong patuloy na tinatanggap. Binabalik po namin sa inyong kapurihan at walang hanggang pagpapasalamat. Loobin nga po ninyo sa pamagitan po ng inyong biyaya sa aming sama-sama na pakikipagkaisa sa inyo sa pamagitan ng inyong banal na komunyon ng katawan at dugo. Tanggapin niyo po aming Panginoon ang pasasalamat sa pribileyo na kami, aming Panginoon, ay patuloy na maging kasama po ninyo sa inyong hapag ng pag-ibig. Loobin po ninyo na sa diwa po ng pagsasabuhay ng inyong banal na kalooban ay maipahayag namin ang amin nga pong pagpapasalamat sa inyo sa lahat ng sandali at pagkakataon. Ang lahat po ng ito ay aming tinataas sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa aklat po ng Lucas, kabanatang 22, mga talatang 47 hanggang 53, ganito po ang ating mababasa. Nagsasalita pa si Jesus nang dumating ang maraming tao na pinangungunahan ni Judas, kabilang sa 12. Nilapitan niya si Jesus upang hagkan. Sinabi nito sa kanya, Judas, ipinagkakanulo mo ba ang anak ng tao sa pamagitan ng isang halik? Nang makita ng mga alagad na kasama niya kung ano ang mangyayari, sinabi nila, Panginoon, mananagana po kami. At tinagangan ng isa sa kanila ang alipin ng pinakapunong saserdote at natigpas ang kanang tainga niyon. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag, hayaan ninyo sila. Hinipo niya ang tainga ng alipin at pinagaling. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at sa mga pinuno ng mga bantay sa templo at sa matatanda ng bayan na naparoon upang dakpin siya. Ako ba'y tulisan at naparito kayong may mga tabak at mga pamalo? Araw-araw nagtuturo ako sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit panahon ninyo ngayon at ang kapangyarihan ng kadiliman ang namamayani. Susundan mo ba si Jesus hanggang doon sa gabi ng pagkakanulo at pagdakip sa kanya? Sasamahan mo ba siya at dadamayan? Sasamahan mo ba siya
at dadamayan. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, gagawin namin iyon. Gagawin po natin ang paghahandog. Tayo pong lahat ay tumayo para sa himno ng pagtatalaga.
kapatid, ang ating pong kaliwang kamay ay ipatong natin sa balikat ng ating katabi at ang ating naman pong kanan, palad, ilagay natin sa tapat ng ating puso. Ang ating kaliwang palad, ilagay natin sa balikat ng ating pong katabi. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang inyo pong makapangyarihan, ang inyong mapagpalang mga kamay, ay patuloy nga po ninyong iniaabot, hindi maikli ang inyong mga kamay upang hindi kami maabot sa anumang pong aming kalagayan. Sa gitna po ng aming pagkahapis, ng pag-iisa, ng pagdurusa, sa gitna ng kalungkutan at pagharap sa mga pagsubok, aming Panginoon, ang inyong mga kamay ang patuloy po naming nadarama na nasa aming mga balikat. Ang inyong mga kamay, aming Panginoon, ay madarama namin sa kamay ng aming mga kapatid. Madarama namin sa kamay ng bawat isa sa aming kapwa. Maraming salamat, aming Panginoon, sa biyaya ng inyong katiyakan na kayo ay matapat sapagkat sa aming buhay, anuman ang aming maging karanasan, hindi kami mag-iisa sapagkat naroroon ang inyong mga kamay na nananalangin. Naroroon ang inyong mga kamay na yumayakap. Naroroon ang inyong mga kamay na pinapatong sa aming mga ulo. Naroroon ang inyong mga kamay na idinadampi aming Panginoon sa aming pong katawan na nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan naming Panginoon ng katiyakan. Maraming salamat sapagkat ang mga kamay na ito sa araw-araw at sa iba't ibang kalagayan ng buhay ay nadarama namin sa loob ng pamilya, sa loob ng iglesia, sa malawak na pamayanan. Naririto nga po kami, O Diyos, sama-samang dumudulog sa inyo sa pananambahan at sa pagtatalaga at pananalangin. Inyong ilukob ang inyong mapagpalang bendisyon, ang inyong kapangyarihan, ang inyong nga pong pag-iingat, pagpapatawad, higit sa lahat, ang pagkakaloob ninyo ng kaligtasan. Salamat po sa biyaya ng pagliligtas. Salamat sa Espiritu, aming Panginoon, na tumatawag, nagsusugot, gumagal,